So, magandang araw po mga ma'am and sir, mga ka-old school. Ayan, nag-live lang tayo dahil bukas na, this is the day. Bukas po. So, nakakatuwa lang dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Nakaka-excite. Sana po tayo ay payagan na makapag-explain katulad ng mga nauna nilang hearing. So, tingnan lang po natin kung sila ay papayag. Pero bukod doon, tayo ay lalaban. Dahil nga, uulitin ko, ang laban natin ay hindi po laban ni Old School Pinoy o nino pa man. Ang laban natin ay para sa susunod na henerasyon, sa mga kabataan. Dahil nga sinabi nga natin kahapon, alam naman natin, masyadong mahirap lumaban sa may kapangyarihan. Mahirap labanan ang taong trabahante natin sa gobyerno. Pero ang masakit, imbis na tayo ang kanilang sundin at pagsilbihan, mukha yatang napupunta sa ibang direksyon ang nais nilang mangyari sa ating bayan. May papakita lang po ako sa inyo, sandali lang. Ay, ito pala, nasa likod ko. So, tatakpan ko lang yung address natin. So, ito po yung ating subpina na galing sa kanila. Ayan po. Nakalagay po dito na tayo ay muli nilang iniimbitahan. Pero hindi na to invitation, subpina na to. So, draft everything, ika nga. Wala na tayong dapat gawin. Hindi natin sinuko ang ating laban sa Korte Suprema. Dahil ito, bilang pagsunod sa batas ng ating gobyerno, ito ay naayon sa batas, dadalo tayo dahil ito ay subpina na. Hindi tayo sumusuko sa laban. Bagkus kung kailangan, katulad nga ni Tatay Digong, na kahit alam niya na illegal ang ginawa sa kanya, pilit niya pa rin hinarap. Kung ang mahal nga nating si PRRD, hinarap ang laban, sino pa ba kami para hindi rin humarap? Tandaan niyo po, ulitin ko, para malinaw lang, ang pagdalo po sa pinatawag nilang komite, ng hearing ng komite, ay hindi po pagsuko. Ito po ay pagsunod sa batas. Hindi po ako aatras sa laban kung alam ko na ang inilalaban ko ay tama. Kung nasa akin ang katotohanan, sino ang dapat nating katakutan? Hindi po tayo marunong magbulag-bulagan. Katulad ng sinabi ko doon sa in-upload dating video, minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Gawin na natin kung ano ang tama. Dahil kung gusto mo pang bumalik at wala ka namang ginawang tama, ano pa ang dahilan sa pagbalik mo kung yun din naman ang gagawin mo? Masarap kumita ng pera. Pero kung ito ay manggagaling sa panloloko, hindi po kaya ng konsensya natin yan. Hindi po tayo magpapabayad ng prinsipyo at dignidad. Dahil yan na nga lang po ang meron tayo bilang isang ordinaryong Pilipino. Ang nakakatuwa lang, sa subpinang ito, pinipilit nila na in aid of legislation. Pinipilit nila na kami raw ay mga eksperto. Pero kung inyong matatandaan, sa lahat ng kanilang panayam, kami ay inakusahan na narco, pogo, paid vloggers. Kami raw po ang bagong makapili dahil kami raw po ay pro-China. Hindi po ako pro-China. Ako po ay Pilipino. Pilipinas lang ang bayan ko. Kaya dapat nating balansihin ang mga pangyayari dahil kung magkagulo man,
Tingin nyo ba, yung mga maiingay na yan na nandyan na nagsisilbi sa ating gobyerno, hindi magliliparan yan sa ibang bansa at iiwanan tayo dito? Sinasabi nyo, province ng China ang Pilipinas. Sa pagsuko ng isang Pilipino sa mga banyaga, pwede na rin ba nating sabihin na tayo ay province ng Netherlands? Di po ba? Yan ang hirap sa atin. Gusto lang natin tignan yung gusto nating makita. Gusto nating pakinggan yung gusto lang nating madinig. Kahit nasa harap na natin ang tunay na nangyayari, pilit nating ikinukubli. Dahil saan? Natatakot kayo? Mas matakot tayo kung ang gantong klase ng pamahalaan, mga gantong klaseng trapong politiko, ang ipamamana natin sa susunod na kabataan. Di ba? Ulitin ko po ha, kung kami man ay dadalo bukas, hindi dahil kami ay sumusuko at kinikilala namin ang legality ng kanilang komite. Kaya po kami pupunta dahil sumunod lang kami sa utos ng ating konstitusyon na sila ay may kapangyarihang magpasubbina. Worst comes to worst. 11 na lang kami out of 40. Pero meron pang kakasuhan ang DOJ na 20. Fake news peddlers? Kailan pa naging peke ang opinyon, komento at salubin ng isang malayang Pilipino? Paano kami magkakaroon ng pamemeke kung handa kaming lumaban para sa katotohanan? Hindi kami kagaya ng iba dyan na kahit ipagkanulo at manloko ng kapwa Pilipino ay gagawin nila para lang sa pera, sila dapat nga ang una niyong pinapatawag. Pero baka, dahil sila'y mga aso na rin, yung mga tunay na lumalaban dahil gusto namin ng isang maayos, matiwasay at marangal na bansa, kami ngayon ang gusto niyong mawala. Only in the Philippines. May papakita lang ako sa inyong isa. Paano natin sasabihin na ito ay in aid of legislation? Basa. Ayon dito, kung nakikita nyo po, yan. Ayon po dyan. Ito naka-highlights, babasahin ko sa inyo. Sabi nila kami ay inimbitahan bilang resource person. Ang pagkakaalam ko po bilang isang ordinaryong Pilipino, ang resource person ay iniimbitahan para makatulong. Pero sa nangyayari po ngayon, ang mga resource person na hindi nila gusto ang kanilang napapakinggan ay nakukulong. Resource person ha, uulitin ko, pero tignan nyo ang sinabi dito ni Mr. Chair, ayon dito sa 1PH. According to Representative Dan Fernandez, the purpose of the investigation is to answer those behind false and misleading information that undermines public trust and undermines democratic institutions. So mag-iimbestiga sila. Iimbestigahan nila kaming 11. Dahil sa pamemeke? Anong sinasabi naming kapekean? Kayo ba'y perpekto? At never kaming naging security ek nyo dyan. Hindi namin ginugulo ang bayan. Bagkos, ipinapakita namin sa mga mamamayan kung ano ang tunay na sitwasyon ng ating bayan. Kung kami ay nagsisinungaling, kung kami ay troll, hindi namin ipapakita ang mga mukha namin sa profile picture namin. Kagaya ng mga vlogger na bayaran, gumagawa sila ng mga account
na puro cartoons ang nandun sa profile pic. Uulitin ko po, hindi katangahan, hindi kaduwagan ang hindi kayo siputin noon. Dahil nakita na namin kung paano nabababoy ang pagkatao ng isang tao kapag nandyan sa loob ng kaharian ninyo. Kung ikaw ay papasok sa kulungan ng mga leon, yun ay katangahan dahil alam mong wala kang kalaban-laban. Kaya ngayon, bukas pala, Biyernes, kung tayo man ay matutuloy at anuman ang mangyari, sabi nga ni PRRD, ito ang ating destiny. Worst comes to worst, dahil nga, uulitin natin, lagi naman nila sinasabi, kung ikaw ay kumukontra sa kanila at pinapakita mo kung ano ang kalokohan ng mga honorable sa ating pamahalaan, ikaw muna ay kakausapin, kukuha na magtutulay para ikaw ay makausap, mapresyuhan. Hanggang hindi ka nila nakukuha, darating ang panahon mananakot. At kung talagang ang prinsipyo at dignidad mo ay hindi mo kayang ipagbili, dahil kung para sa akin, ito ay karangalan na may aalay at may iwan ko sa mga anak ko. Hanggang magurgur tayo, yung kasi ang pinakahuli. Kung hindi ka nila kayang presyuhan, ikaw ang gagasos sa sarili mong hukay. Lahat tayo ay may kanya-kanyang destinasyon sa buhay. Kung ito ang destiny ni Old School Pinoy, isang karangalan ang lumaban para sa ating bayan. Kung ito man ang magiging dahilan ng pagpikit ng ating mata at pagpantay ng paa, so be it. Ingat. Maraming salamat po.